Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay ANKR. Yan, isa po itong requested review mula kay ka-crypto natin rito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, umpisahan po natin dito kay CoinMarketCap at nakikita po natin dito na nitong nakalipas na araw ay bumagsak po siya ng 6.26%. Nitong nakalipas po na 7 araw ay bagsak naman po siya ng 6.67%. Nakalipas na buwan ay bagsak naman po siya ng 9.93%. Ang year-to-date ay nagbigay naman po siya ng gain na 55.79%. Naglalaro po ito sa presyong 0.02489. Ayan, meron po siyang market cap na 248 million, 248.8 million. At siya po ay nasa ranking na 174 by market cap. Yung kanyang trading volume ay nasa $20.7 million at ang kanyang ranking dito sa trading volume ay 212. Kaya ayan, masasabi kong mataas na rin po yung ranking na yan. Siya po ay gumagamit ng Ethereum contracts. Ayan, at meron po siyang star rating na 4.0. Ayan, audited po siya ng Certic at kay Salos. Ayan, nung si Certic ay sa taong 2022 at kay Salos ay nitong taong 2023. Ayan, meron pong binigyan po ni Cyberscope ng star rating na 4.4. Si Certic ay 4.3 naman at si Token Insight ay 3.2. Kaya ayan, pagdating po rito sa mga datos natin dito kay CMC o CoinMarketCap ay masasabi ko naman po na solid ang foundation nitong si ANKR. Ayan, check po natin yung kanilang X account. Ayan, meron po silang 222.4 thousand na mga followers at masasabi kong marami-rami na rin po yan. Yun na kanilang nakapin po rito ay ayan, mukhang achievements po nila yung kanilang pinin dito. Meron po silang 45 chains in total at nagkaroon na po nila or nakamit na po nila ang 2.1 trillion na request all in 2023. Ayan, marami pa yan siguro mababasa natin sa kanilang blog. Ayan, yung kanilang latest post naman dito ay in case you miss our T-Talk with our Head of Infrastructure Peter Stewart, here is the recap. Ayan, yung kanilang T-Talk. Ayan, check naman po natin yung kanilang website. Ayan, the fastest and most reliable Web3 infrastructure. Ayan, meron po silang earn with liquid staking. Ayan, yung kanilang daily RPC test ay umaabot na po ng 8 billion. Ayan, distinct developers ay nasa 40,000 plus, global regions are 30 plus, at supported networks ay 38 plus. Ayan, yung kanilang kapartner, si Binance, si Chiliz, Polygon, at saka si SushiSwap. Ayan, powering the web ecosystem. Kaya ayan, ang dami pong mga ayan po yung mga partners ni ANKR, si Polygon, Binance, at saka Optimism. Ayan, ang titindi po ng kanyang mga partners, kaya solid na rin po talaga ang kanyang foundation. At ayan, pagdating naman po sa aking review ay masasabi ko na ang ANKR ay isa pong token na isa po talaga siyang mahalagang bahagi ng ANKR. Yan, ANKR mismo. Yan, ANKR, tapos yung token na rin po nila ay ANKR token. And isa po itong platform na naglalayong magbigay ng decentralized cloud computing sa pamamagitan po ng paggamit ng hindi ginagamit na computing power. Kaya ayan, ganyan po katindi. Kaya meron po akong nakikitang dalawang nakikita rito na maganda na aspeto at yung kahinaan po ng ANKR na mga aspeto. At unahin po natin sa kanyang magandang aspeto. At yung kauna-unahan po rito na nakikita ko na kanyang magandang features ay yung kanyang decentralized cloud computing.
Yan. Ang ANKR ay nagbibigay po ito ng isang platform kung saan ang mga users ay nangangailangan ng computing resources. Ayan, sila po ay maaring makipag-ugnayan sa mga provider na mayroong hindi ginagamit na computing power. Ayan, parang sharing po yan ng computing power yung nangyayari rito. At yung sunod naman ay yung pag-maximize ng mga hindi ginagamit na assets. Ang ANKR ay nagtataguyod po ito ng eco-friendly na paggamit ng mga hindi ginagamit na mga assets at nagpapababa ito ng pag-aaksaya at nagpapabuti po ito ng efficiency. Yan, ang sunod rito ay yung kanyang decentralized service. Ang ANKR ay nagbibigay po ito ng isang decentralized service na nagpapabuti po sa security ng transparency nito. Ayan, at ang panghuli ay meron po siyang liquid staking. At ayan, nakikita po natin dito yung kanyang liquid staking. Maganda po talaga yan. Yan, ang ANKR ay nagbibigay po siya ng liquid staking na nagbibigay daan po sa mga users na kumita ng karagdagang rewards sa iba pang mga DeFi platforms. Kaya yan po talaga yung mga mahilig dyan sa mga passive income. Ngayon ay pagdating naman po sa yung kahinaan, yung parang nakikita ko rito na kahinaan ng ANKR ay isa po itong risky na investment. Tulad din po ng ibang mga cryptocurrencies ay kapag mag-i-invest po tayo rito kay ANKR ay meron po itong kaakibat na risk. Yan, wala naman po talagang safe na crypto assets. Ayan, maski gaano pa katindi yung mga foundations niya yan, yung mga foundations niya, yung mga partners niya ay risky pa rin po yan. May mataas pa rin ang risk. Ayan, wala pong safe. At yan, ang sunod naman dito maliban sa pagiging risky investment nito ay masasabi ko ay yung kanyang security concerns. Bagaman ito ay mas madali at mas mura kaysa sa mga traditional na cloud service providers, ang mga digital wallet tulad ng ginagamit ng ANKR ay tinuturing na hindi po gaanong ligtas kumpara sa mga hardware wallets. Kaya yan lamang po yung mga nakikita kong kahinaan ni ANKR. Pero ayan, mas solid pa rin po yung mga magagandang mga features nito. Kaya yan po ang aking review rito kay ANKR. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.